mga igsoon. Praise God. God is good. Palakpakan nato ang Diyos, mga igsoon. Thank you, Jesus. Sa mga pulong nga atong gibasa, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Ani nga verse, mga igsoon, magahisgot kita, the journey and the sight of the Lord. Ang panaw sa tubangan sa Diyos, o ang panaw sa pagtanaw sa Ginoo. Tukma kayo ang verses, Psalm nga gikot ganina, Sister Ilsa, Psalm 63, nga ang Diyos ni tanaw sa mga kanasuran, o miagda siya nga dili unta magmapahitason ang mga kanasuran sa pagtanaw sa Diyos. Praise God. The journey and the sight of the Lord. Niya nata sa second to the last Sunday, mga igsoon, then mo biya na taaning tuig 2025. Natay nagay mga kapakyasan usahay sa atong kinabuhi. Pero aron makapadayon ta, kalimtan tong mga nanglabay o tanaw na to ang kaugmaon sa unahan. So, ang kaugmaon ginaplano sa tao. Kung wa kay plano, wa kay kaugmaon. Pero kung nagplano ka, gitrabaho nimo ang imong kaugmaon. Aning atong kaluwasan, mga igsuon nga naangkon, trabahoon pud nato ni kay maunay kaugmaon sa atong kalang. So next Sunday, ang last station nato sa tuig 2025. Praise God. Sa dili pata mutabok sa laing tuig. Praise God. Doon na tayo pang-examine sa atong kinabuhi. Aron nga dili ta kasangatan o sumbong sa mga nanglabayng panahon sa atong kinabuhi. Ang Diyos doon ay bukas naganghaan kanunay sa pag-welcome sa matag usa nga mangayo sa pagpasaylo. Praise God. Umuni atong bahandi mayson, dili ta ka control sa kinabuhi, dili ta ka panalipod sa atong kaugalingong kinabuhi, nga dili ta mga sayop ta sa daghang paagi. Pero salamat kay wala pa siradi ang Diyos ang ganghaan sa pagpasaylo sa atong mga sala. Padayon natong gisurrender, padayon natong gitrabaho ang kinabuhi nga takos sa pagtanaw sa Ginoo sa adlaw sa iyang panganhi. Lisod ning maglakaw ka, mga igsoon, atubangan sa daghang nagtanaw. Murag masalapid imong tiil. Ana bitong na mag-march sa mga igsoon sa panahon sa kasal. Ito, murag lisod ka ilakaw na gikan dito sa gate, gahi imong tuhod, imong lutahan, murag di nimo mag-control kay imong gihuna-huna nga daghay mata nga nagtanaw nimo. Praise God. Makausab sa linaktan o kinabuhi kung dunay daghay magtanaw. Kay tingali, daghan sila'y makomment, daghan sila'y nakita sa imong kinabuhi. Praise God. Unsa ka kung mata na sa Diyos mo'y magtanaw sa atong kinabuhi. Praise God. The Lord says, ang Ginoo nagtanaw where we are. Kita ta sa Ginoo mag-asa ka karon. What we are, unsa ta karon mga igsoon o kinsa ta karon. Pagtanaw sa Dios nailhan ta tanan mga igsoon, way butang matako. Asa imong location, asa ka dapit, unsay sitwasyon nimo, unsay imong mga pangandoy, unsay imong mga tinguha, unsay imong mga kaugmaon, unsay imong mga past memories sa imong kinabuhi, unsa ka kaniadto diin ka gikan wa na matago sa pagtanaw sa Dios. Nailhan ta tanan sa mga butang nga iyang nakita sa atong kinabuhi. Unsay atong mga panghuna-huna karon, unsay atong pagmati karon, unsay atong kabalaka, unsay atong kalipay, unsay atong balatian, tanang butang mahitungod kanato nakita sa pagtanaw sa Dios. Walay matago sa pagtanaw sa Ginoo.
The eyes of the Lord, Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Gitanaw sa Ginoo ang mga dautan, gitanaw po niya ang mga maayo, ang mga matarong. Kung wala gyud makaiskapar sa pagtanaw sa Dios. The eyes of the Lord run to and fro through the whole earth. Ang mata sa Ginoo di ay nagdagandagan ni siya. Praise God sa tanang naong sa kalibutan. O walay butang matago sa iyang pagtanaw. Neither is there any creature that is not manifest in His sight. Wala gid tay matago sa pagtanaw sa Dios, mga igsoon. Atong gibasa ang mga pulong sa Dios, bisan pa ang mga lutahan masuroy sa pulong sa Dios. Ang mga hunahuna og pagbati matugkad sa Dios ug makita niya ang tanang butang sa atong pagkatao. Hallelujah. Sa panahon ni Sikaraya, gobernador sa Huda, gihulagway ang iyang kinabuhi, naggunit og tuntun. O kinidi ay mao ang pagtanaw sa Dios. Who hath despised the day of small thing. Busa kining tuntun kung imong iisa ana, makit-an ang gamay nga error. Praise God. Luminang magdugay na nagbarog, itug-an ginana ang tinuod na tuntunado, in tinuod nga matarong sa butang nga kinigitanaw. Sa kasuguan, tanaw ta sa kasuguan, mga igsoon. Sa panahon sa kasuguan, ang tanang butang, mga 10,000 ka mga butang, nga naa sa kasuguan, strictly to be fulfilled, all that is written therein. Ang tanang nasulat sa kasuguan, kinahanglang bantayan sa matag usa. Praise God. Grabe ka istrikto, mga igsoon. Matod pa, sa Diyos kang Joshua 1:8, the book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. So, diha sa ilalom sa kasuguan, ang tanang butang iagda ang kinahanglang bantayan sa pagtuman. James 2:10, for whatsoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Kung masipyat ka sa usalang kabutang, diha ilalom sa kasuguan, malapason ka na sa tanan. Grabe ka istrikto gid, mga igsoon, ang pagpahimutang sa Dios. Ihatag ang kasuguan bago pa lang nakagawas sa pagkaulipon ang katawan sa Israel. Dito sila nadugay sa Mount Sinai sa paghatag sa mga pulong sa kasuguan. Matag station nga ilang balhinan, naga-observe silang mga piyesta. Kung imong tanaw ng Leviticus, unang 5 ka chapter, mga igsoon, ipasabot sa kasuguan ang mga halad. Walay halad nga dunay kunot, dunay buling. Walay halad nga dunay ikasaway. Niya, kung ang tao makasala, ingnon siya sa saserdote nga imong sala sama sa ang katubang sa imong sala nga maghalad ka karniro. So moatubang ka sa tabernakulo unya ipandong nimo imong kamot sa ulo kayong ihawon diha og ihalad ang dugo ug kini maoy pagtabon sa imong sala. Tanawon nga walay kunot og buling ang imong halad. Tanawon nimong tibuok Leviticus nga libro, strikto kayo ang pagtuman sa paghimog mga halad. Praise God. O kung ang halad nimo dawaton sa Dios dunay pagtabon sa imong sala, ana nga adlaw. Praise God. So perfection ang gidiman sa kasuguan. For verily I say unto you, till heaven and earth, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Walay laktawan samtang naa pang langit ug ang yuta, walay laktawan na usa ka tulpok ug kudlit sa kasuguan hangtod kini matuman. Praise God. Muna nga, ang conclusion sa kasuguan, for all have sinned. Sipyat yun ang tanan, ilalom sa kasuguan, mga igsoon, and come short of the glory of God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight, for the law is the knowledge of sin. Tamtang doon na tayo guiltiness, nagibati, guilty ka sa sala. So, sa matag maglihok ning huna-huna o pagbati,
nga ikaw guilty o sad-an ka sa imong pagbati sa kasuguan gihukman ta, for all have sinned and come short of the glory of God, and the wages of sin is death. Galatians 3:10, for as many as are of the works of the law are under a curse. Ang tanan nga nagpadayon sa pagbuhat sa kasuguan, ilalom sa tunglo, tungod kay dili ta makatuman sa hingpit nga pagbuhat sa mga butanga gi-require sa kasuguan. Praise God. Terribly kung nagpadayon ang kasuguan, mga ison, malisod nga dunay maluwas pinasikan sa kasuguan. Praise God. Nagsulti ang kasulatan, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Kung mabuhat ra nimo ang gamay sa kasuguan, tinunglo ka sa kasuguan. Kung dili nimo kumplitong nahimo ang tanang butang nga gi-require sa kasuguan. Ug kay wa magi nakatuman sa kasuguan bisag isa, ang Dios na mo'y naningamot. Kay dili pwede ihatag ang laing pakigsaan sa Dios samtang nagpabilin pa ang nahiuna. Kinahanglang tumanon ni siya para ma-erase, mawala ang bisa, tumanon ni siya. Ug wa may taong nakahimo sa pagtuman, ang Dios mianhi. Nagpakatao ang Dios, mga igsoon. The Word became flesh. Galatians 3:13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Tinunglo ang tao, mga igsoon, na dili makatuman sa kasuguan, muna ilansang siya sa krus, pinasikad sa tunglo sa kasuguan. Pero ang Diyos nagpakatao, praise God, aron nga siya mismo ang mutubos kanato sa silot sa kasuguan. Praise God. Salamat kay atong nailhan ang manluluwas nga siya gyud ang Dios, mga isuwagi tao nga makahimo sa pagluwas kanato gawas sa Dios nga nagpakatao. Kung wala nagpakatao ang Dios, wa gitay nailhan nga Dios. Salamat kay si Kristo gipailang nga daan nga usa siya sa kaliwat nga maghimog panalangin sa tibuok kalibutan. Gisulti niya nga daan sa diyang gitawag niya si Abraham. Diha kanimo mapanalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Ngadto kang Isaac, diha kanimo og sa imong kaliwatan mapanalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Ngadto kang Jacob, gisulti diha kanimo mapanalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Si Moses naghisgot nga nag-ingon sa kapropeta pabarugon sa Dios, sama sa iyang pagpabarug kanako kaniya magpatalingog kamo sa iyang tingog. Kining bata nga gipaabot, mga igsuon, giuna ang pagpahibalo kinsaning bataa. Kining bataa Diyos nga magkagagahom. Kining bataa amahan nga walay katapusan. Kining bataa matao pinagigulay nga babay. O ang manlunda nagtugan. Kining bataa imong nganlag Hesus kay siya magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Wala pa mahimugso ang bata nga gipanagna, may katawhan ang giila. At tubangan ni pero si Moses misulti ipagawas ning katawhan kay mao ni ang firstborn people of God. Praise God. Salamat kay nasulbad ang atong problema sa pag-ila sa Dios. Wala gyud tay dalan sa kinabuhi kung di nato mailhan ang Dios. Muna ingon si Kristo, mga matay mo sa inyong mga sala, gawas kun mutuo mo nga ako mao siya. Hinaot nga ang baruganan sa atong pagtuo diha sa pulong ni Kristo. Kung tinuod tang miila kang Kristo, tuhuan nato ang iyang mga pulong. Ako kang amahan usarami. Pilipi, nakakita na ko, nakakita sa amahan. Praise God. O kini nga Diyos nga nagpakatao sa sinugdan, mao na ang pulong uban sa pulong ang Diyos, o Diyos ang pulong. Kini siya uban sa sinugdan na himo ang tanang butang, unya tong nangahimo. Way nahimo nga dili pinaagi kaniya. O ang pulong na himong tao, ipon kanamo, mipuyo siya nga puno sa grasyag kamatuoran. Dili pa pwedeng tapuson ang atong pagpasalamat sa pag-ila sa Diyos. Kay kung wa siya nagpakatao, wa tay nailhan nga Diyos, mga hintil ta, taga-impierno tang tanan. Pero salamat sa pagluwas sa Diyos, the God, our Savior, Jesus Christ. Hallelujah! Gilansang siya sa cross, aron matuman ang gitagna ni Propeta Isaiah sa pagtubos natong tanan. Christ was hung as curse of the law.
Gilansang siya sa krus, ingon nga tinunglo sa kasuguan. Aron tubson ta, kita unta mo'y dapat ilansang. Aron mabayran ang sala nga atong nahimo. Pero ang Diyos ng pagkatao, nga siya mismo aron tawgon siyang Diyos nga atong manluluwas. Doon na ba'y tao sa kalibutan nga wa mo ila ni Kristo nga manluluwas. Dan ang atong problema niyang pagtugkad sa iyang pagka-Diyos. Nahimo sa Diyos. Imposible ba sa Diyos nga magpagkatao? Dili manggani imposible. Nahimo kang tao gikan sa abog sa Diyos pagkaha nga gikan sa Espiritu magpakita nga unod para sa pagluwas natong tanan mga igsoon. Busa atong mga pagdaig kulang pa ni aron pasalamatan ang Diyos. Kini nga itong mga pagsingkit di pa ni paigo aron ibayaw ang Diyos nga nagpakatao sa atong kinabuhi. Nga nagtubos ka nato sa atong pagkamakasasala. Kung samtang nagdupa siya sa krus, misinggit siya nag-ingon, "It is finished!" Tapos na ang tunglo sa kasuguan. Kay kung ang kasuguan mo ihikyad alang sa paghukom mo ay usa nato nga maluwas. Ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. Ug ang bayad sa sala, kamatayon. Dili lang kamatayon sa lawas, kamatayon sa kalag. Kadtong pag-anto sa linaw nga kalayo sa wala na'y katapusan. Salamat kay wa nato kumidyahin ning atong pagpangalagad. Tinud-anay ning atong pagpangalagad. Kay kaugmaon sa kalag mo atong gitanaw. Thank you, Lord. The redemption plan was done. Pinaagi siyang kamatayon, nagbitay sa krus. Nahuman ang gi-require sa kasuguan. Without shedding of blood is no remission of sin. Busa kadtong dugo nga diin gidughang siya sa kilid mibuhagay, mo toy dugo nga nagtubos sa atong pagkamakasasala. We were redeemed with the precious blood of Jesus Christ. Pinaagi niya itong dugo, naghatag siya agianan, aron makahinangup ta sa Diyos, makaduol ta ning grasya karon nga atong nabatunan. Kung wala pa naula itong dugo, dili ta makaduol sa Diyos, mga igsoon. Pero katong naula nga dugo na himong agianan, aron makaduol ta, di na ta kinahanglang mag-ukon-ukon pagpangita sa Diyos. Kay gitubos na tangbot na kung ipasabot, gilukat na ta, gipanag-iya na ta sa Diyos. Ug walay pag-ukon-ukon, kung manawag ta kaniya, daksun ta sa Ginoo, kay gibayran na ta sa iyang dugo. Hallelujah! Romans 10:4, For Christ is the end of the law. Si Kristo maoy pagkatapos sa kasuguan, for righteousness to everyone that believeth. Sa dihang ang kasuguan, wa makahatag og pagkamatarong sa dihang nagbuhat ni ini. Gihukman hinuon tungod kay dili kaya buhaton sa tao nga kompletuhon ang pagtuman sa kasuguan. Pero si Kristo sa iyang kamatayon, mga igsoon, sa dihang muilata sa iyang ngalan, na dawat nimo ang pagkamatarong nga gi-require sa Diyos, pinaagi sa iyang pulong. Namatarong ta pinaagi sa pagtuo kang Jesus Christ. Dili ta maghinambugay kung kinsa taning kinabuhian. Puros na ta pinasaylo sa Diyos. Puros na ta tinawag sa Diyos. Puros na ta tinubos sa Ginoo. Ang dapat ato magdinaksanay ta, magpasalamat ta. Akitang tanan gikaluyan sa Diyos. Hallelujah. Now the just shall live by faith. Karon ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Faith in the Lord Jesus Christ. John 8:24. Ye shall die in your sins if ye believe not that I am He. Mga matay mo sa inyong mga sala. Gawas kung mutuo mo nga ako mao siya. Praise God. Nga ako masaligon sa mga pulong sa Ginoo ay makaarin ako gawas kung siya kabigon saman. Kung wala pa ang Holy Ghost naglihok aron tangon ta mga igsoon, dili ta makadangop ani nga pagtuo, sirado atong hunahuna mga igsoon. Naata sa kalibog dili malalis, dili mapugos na to ang tao sa pag-ila ni Kristo gawas kung tawgon siya sa Dios. Maingon sa mga apostoles sa wala pa sila magwali, and He opened their understanding that they might understand the Scripture. Kung wala yun ang paglamdag, pagtawag sa Ginoo, pwede nga magbasa ta sa kasulatan, pero ang gihuwat sa Diyos, mutuo ka sa iyang mga pulong.
Ug mao ni ang dalan nato ani nga pagpangalagad mituo ta sa pulong sa atong Ginoo sa iyang gisugo sa iyang mga tinun-an aron kini ipaabot nganhi kanato nga mga makasasala. Hallelujah! Ang pagluwas kanatong tanan pinaagi sa pagpakatao sa Dios. Prophecy mahitungod kaniya God's word through prophet Isaiah addressed to Israel. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen. Naghisgot ni siya kang Kristo, ang ulipon nga akong gipili. Kay bisan pa si Kristo dinhi sa yuta, nagpailan siya nga servant of God. Aron matuman o dili magkasukwahi ang mga tagna mahitungod kaniya. Na himino, aron mo makasabot. And believe me, ug mutuo mo kanako, ug makasabot, na ako mao siya. Ako mao siya. Ang Jehovah giingon nila sa Old Testament, I am He. Si Kristo nang sulti, I am He. Ang Diyos kanhi nga nagbuhat sa tanang butang, gitug-an ni Jan, way nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ang pulong nahimong tao, ipon kanamo, puyo siya nga puno sa grasya kamatuoran. Natuman ng gisaan sa Diyos ngadto kang Moises, na si Moises nangandoy nga unta, makakita siya sa himaya sa Diyos. Giingnan siya, way taong makakita sa kung naong Moses nga mabuhi pa siya. Pero namulong si Moses sa wala pa siya mamatay. Nagsaad ang Diyos, I will dwell in them. Magpuyo ang Diyos kauban sa iyang makatawhan. O iyang ngalan pagkatagon, Emmanuel nga kahulugan ni God is with us. Hallelujah. Salamat nga sa hinay-hinay gibalaan ang katawhan nga pagapuy-an sa Dios ug sa iyang kamatayon paglubong o pagkabanhaw na himong mensahe aron ni at karon sa pinakabalaang dapit sa pagsimba sa Dios nga magkagagahom sa ngatanan. The Savior Jesus Christ, by faith in Him, Romans 5:1-2, we found access into the grace of God. Therefore, being justified by faith, we have peace of God through our Lord Jesus Christ, through His death and bloodshed. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He had consecrated for us, through the veil, that is to say, His flesh, ang iyang kamatayon, mga igsoon, o ang dugo nga naula, na himong agianan nato sa pagduol sa pinakabalaan nga dapit, by whom also we have access by faith into the grace wherein we stand. Kining grasya nga itong nabatunan karon tungod kay dunay nagpakamatay na humanity, ang pagkalawas sa Diyos ug ang iyang dugo na halad na himong agianan naron makasulod ta ning grasya karon ug nagkalipay ta sa buhing paglaom. Ang atong buhing paglaom, dili ta exempted sa kamatayon. Mamatay ta, pero we have a lively hope, mga igsoon, by the resurrection of Jesus Christ. Si Kristo na banaw, may kinabuhing giandam ang Diyos natong tanan, mga igsoon. Ayaw kahadluki ang kamatayon, mga kaluyahon sa imong lawas, kadili ta magdular ani hangtod sa hangtod. May lawas giandam ang Diyos para magpuyo ta sa wala nagyoy katapusan. Pagkalipay kamuani nga paglaom. Our hope and hope make it not ashamed. Atong paglaom di kita pakaulawan. Tungod kay ang gugma sa Dios gikahuwad nganhi sa atong makasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Now the Lord work it in our perfection. Itrabaho sa Dios ang atong pagkahingpit. Wala may nakatuman sa kasuguan aning ilawom sa grasya. It is God which worketh in you both to well to do His good pleasure. Diyos na mo'y naningkamot sa paglihok. Kung sila kaniadto giagda sa mga pulong sa pagbuhat sa kasuguan, karon sa atong panahon ang Diyos na nipuyo sa atong kinabuhi. Si Kristo na nagpuyo sa atong kinabuhi. Katong nakatuman sa kasuguan nga gilansang sa krus, ang iyang pagkabanhaw nagtabang sa atong kinabuhi. Kay kung istrikto man ilalom sa kasuguan, mas istrikto ning niya sa grasya, mga igsoon. The law required no jot nor tittle shall in no wise pass till all be fulfilled. Christ fulfilled the law. Under grace, wherein we stand now, ilalom sa grasya nga nagbarog kita karon, no spot, nor wrinkle. Walay mansa, walay kunot,
ug walay hugaw. A glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kung ang katawhan sa Israel nagamping sila mga halad, gawa gyoy mansa din ihawon ang ilang mga halad tungod sa sala. Kining lawas nga gipangita karon mahimong halad sa Dios kinahanglan walay kunot, walay buling ug walay mansa. Ug gitrabaho sa Dios sa sulod sa atong pagkatao, ang atong kahuyang gitamangan sa Dios aron kita mahingpit ug walay ikasaway samtang nagapaabot ta sa adlaw sa iyang pag-anhi. His word is working, but working out the cleansing sa sulod nato. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me and I in you. Except kung hangtod nga ang sanga magpabilin sa punuan, dili ni makadagbunga, kay gawas ka nako wala mo'y arang mahimo. So gitrabaho sa Dios atong kinabuhi. Sa una, sa gawas lang makita. Nagawas lang makita, walay nuka, walay tatsa ang halad. Pero karon sa gawas ug sa sulod, gi-examine sa pulong sa Dios nga walay kunot, buling ug mansa. Ug dili ta makahimo ani sa atorang kaugalingon. Naglihok ang Dios sa atong kinasuluran para trabahuon niya ang paghinlo sa atong kinabuhi. Pero sahay mo resista sa gusto sa Diyos. Masuko ta usahay sa mga pulong sa Diyos nga usahay mo pasakit sa atong emosyon, sa atong huna-huna. Pero gitambagan ta ni Pedro, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Gitrabaho ta sa gawas ug sa sulod, pinaagi sa kabubuton sa Diyos nga dili ta makaplagan nga dunay buling o hugaw. Kung si Kristo lang maghari sa atong kinabuhi, kuhaan ta niya sa tanang lama ang mga ison aning kinabuhi. Pero saay maglisod ang Diyos sa paghinlo, kay mismo kita mo balibad ang hinluan sa pulong sa Diyos. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Aron makumplito ang atong transformation, si Kristo ng puyo, we are being changed from glory to glory into the likeness of the Lord Jesus Christ. Ang trabaho sa Ginoo maparehas kita sa iya mga igsoon. Ani nga mga butang na ani sa atong pag-examine sa atong kaugalingon. Si Pedro nagdasig, God is not makdili mabiay-biay ang Diyos. Unsay ipugas sa tao, mao na iyang anihon. Ang magpugas sa Espiritu, gikan sa Espiritu, mag-anin sa kinabuhing dayon. Unsay ipasabot, anak pastor, ang magpugas og pulong sa Diyos, mag-ani kang kinabuhing dayon. Pero kung magpugas kag pulong na makadaot sa imong isig kaingon, you will harvest corruption. Praise God. So mag-amping ta mga igsuon. Kung naaman tayo mga ibinhi, ipugas na to, ayaw iitsa sa mga taong naningkamot sa pagkamatarong. Kay dali kay mo gitib na nga binhi. Ug ikaw mo'y responsable sa pag-ani, ana. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ug dili na anihon sa butang tao imong gipugsan, kundi ikaw nga nagpugas, mag-ani ka sa mga butang nga imong gisabod sa mga taong nagkinabuhi sa pagkamatarong. Magbantay ta mga igsoon nga dili mapakya si Kristo sa pagtrabaho sa sulod nato. Isurrender tanang kahuyang, tanawa imong isig kangon, puros lang ta pinasaylo sa Dios. Way matarong nato, si Kristo mo'y nagmatarong nato. Walay balaan nato, si Kristo mo'y nagbalaan nato. Hallelujah! Ug gitabaho ta, we are being changed into the likeness of the Lord Jesus Christ. And how do we consider the word of the Lord Jesus Christ in John 3:5, 3-5? Except a man be born again, he shall in no wise enter into the kingdom of heaven. Was ko ng tao, mataho pag-usap.
dili siya makasulod sa kingharian sa Dios. Si Kristo mo'y nagsulti ani mga igsoon. Ug giunsa nato ni pagpamalandong, except a man be born again, he shall in no wise enter into the kingdom of heaven. Kung sa atong kinabuhi, isurindir sa Ginoo. Tanan natong pagkinabuhi, kalimtan nato ning kapakyasan sa tuig 2025. The church is now preparing to meet the Lord in the air without spot nor wrinkle. Walay kunot, walay buling, walay hugaw. Let us ask the Lord a way to come nigh to His presence. Netong pa, my Lord, tagay ko agianan na nga Sunday na makaduol ko sa imo presensya. Kay diha kanimo ang pagpasaylo sa amo makalapasan. Dili ta makatago sa atong unahuna atubangan sa Dios. Dili ta makatago sa atong gibati atubangan sa Dios. Dili ta makatago sa mga pulong atong gisulti sa tago. Dayag ang butang sa atubangan sa Dios. Ni kinsa maghatag kitag husay atubangan sa Dios sa adlaw sa iyang pag-anhi. Dako pang higayon sa paghinulsol. Dako pang altar sa pagduol sa Dios. Isurrender pag-usap ang kinabuhi, Lord. Kung tining kinabuhi ang masalay po. No one can escape from the search of His Word. Wag yung makatago, bisa pwede na to ililong-lilong atong kinabuhi. Taguan na to na. Pero sa adlaw sa paghukom, maghatag taghusay sa mga butang mahitungod sa atong kinabuhi. Dili na to hulaton ng hukom sa Diyos kay walay ko kaluoy ni nga paghukom. Karon padaan ng grasya magsugod ang pagpasaylo sulod sa balay sa Diyos. Atong susihon atong kinabuhi. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrows, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in His sight. Tupangan sa Diyos, ipatanaw atong kinabuhi aning adlaw, Lord. Nagtanaw ang mata sa Ginoo sa tanang kanasuran o dili unta magmapahitason ang katauhan na tubangan sa Diyos. Let the word of Christ dwell in you richly. Let the Holy Ghost abide in you for our perfection. Gusto sa Diyos mahingpita. Si King David, matod pa niya, susiha ko Ginoo, ug hibaluy akong una-una, sulay ko gulay, tanaw akong kasing-kasing kung doon na may bisan unsang kadautan sa kong kinabuhi. Tultuli ko sa dalan sa kinabuhi. Ug ana atong journey, ani nga tuig, mga igsoon, dilita magsabot og mga binhi nga makabungkag sa unity sa Dios. Walay usa natong matarong ko atubangan sa Dios, puros ta makasasala mga igsoon. Magginaksanay ta, maginampuay ta nga dili ta malupigan sa yawa. Hulato nato ang paagi sa Dios sa pagpahiluna sa atong kinabuhi. The journey and the sight of the Lord. Ibitahon nato ang pagtanaw sa Diyos ani nga adlaw. Kung dili tatabangan sa Diyos aning atong pagpangalagad, kinsa raman kaha ang makaabot sa gingharian sa Diyos. Pero aning adlaw giubanan ta sa Ginoo. Praise God. Samtang nagtrabaho ang iyang paghingpit sa atong kinabuhi, isurrender ang atong mga kapakyasan. Not mine will, Lord, but thine will be done. Manindog ta aning adlaw. Tagaan natong panahon ang imong kinabuhi natong tanan. Mangita tagdalan na makaduol ta sa mercy seat, sa grasya, sa pagpasaylo sa Diyos. Hukasa ang daang pagkatao. Ayaw duula ang Diyos na magsulob ka sa imong daang pagkatao. Hukasa ang daang pagkatao. Isulob si Kristo aning hadlaw na mo'y atong katarong, mo'y atong pagkabalaan. Usa na lang ka Domingo, Lord.
tanawa mi aning second to the last Sunday. Sa iluang mga pulong walay pulos, nga nigula sa mong bama. Ayuha ang mga naapektuhan sa pulong walay pulos, Lord. Bugkos kami sa gugma sa Diyos nga magkagagahom. Magamping mi sa among pagkinabuhi, Lord, nga mga linuwas o ikaluyan sa Diyos. Search me, O God, and know my thoughts. Dili ta makatago bisan unsang butang sa atong hunahuna. Makahimo ang Diyos sa pagtugkad niya na. Dili ta makatagog butang mahugaw sa atong kasing-kasing kaya susihon sa Diyos ang tanang bahin sa atong pagkatao. Gikan sa alimpulong ngadto sa lapalapa na ilhan ta sa Ginoo. Pinagi saya mga pulong ug hinaot nga ang pagtan-aw sa Dios aning adlaw kahinangop niya sa atong kinabuhi. Ang yagugma gusto niyang padayon ipabati sa atong kinabuhi. Salamat, Lord, nga nalangan pa ang adlaw sa imong paganhe. Kung last year ni bali ka na, pila kahay na habilin na mo, Lord. Come, Lord. Come, Lord, and see if there be any wicked way in me, and lead me to life everlasting. Dili ta magpalayo sa dalan sa kinabuhi. Mao ni ang atong journey sa pagtanaw sa Diyos. Kung maayo ra ang pagtanaw sa Diyos, naglakaw ka sa dalan sa kinabuhi. Ipabuhagay ang gugma sa imong pagpasaylo sa imong mga katawan. Hugasimi sa imong mga pulong. Hugasimi sa imong presensya, Lord. Ibalik mi sa katulid sa dalan sa imong atubangan. Liguna imong katawhan sa imong pagmatarong o sa imong pagbalaan. Giyahimi sa dalan sa imong atubaran, Lord.
me, O God. Susiha ko, Ginoon. Ayaw ko pasagdi nga magtipig og limbong sa akong kinabuhi.